Sosyal na pasilidad at serbisyo ang ating binuksan para sa kanila, tulad ng OFW Lounge sa NAIA at Seafarers Hub sa Maynila. Ang mga OFW natin na naapektuhan ng sari-saring mga kaguluhan tulad sa Israel, sa Gaza, sa Sudan, Lebanon at Yemen ay natulungan natin at naiuwi ng ligtas sa bansa. Gayon din ang naging pagtulong natin sa mga kababayan nating nasalanta ng kalamidad at krisis tulad sa Taiwan at sa New Zealand. Hanggang sa kanilang pag-uwi, buong puso ang ating pagtanggap at paglingap. Ang nagbabalik-bayang mga OFW kasama ng kanilang pamilya ay sinusuportahan nating mabuti upang maging maayos ang kanilang bagong simula dito sa bansa para makakuha ng magandang trabaho o di kaya'y makapagtayo ng negosyo. Kaugnay sa aking naiulat noong isang taon, sinimulan na ng Saudi Arabia ang pamimigay ng tseke sa ating mga trabahanteng nawalan ng trabaho doon. Unti-unti, ang ating mga naapektuhang OFW ay nababayaran na. For this, we convey our sincerest gratitude to the Crown Prince of Saudi Arabia and the Kingdom of Saudi Arabia. Lessons from history and current events teach us that peace and order is an essential ingredient of genuine prosperity and social development. This is the path that we choose to take. Despite difficulties, despite our diversity and differences as a people, we are joined together by a unique history and have constantly invested our energies and resources in strengthening the pillars of peace. Our police, military, and Coast Guard undergo continuous capacity building and asset upgrading so that they are better able to preserve the peace and defend our territory. We have noted an overall decrease in crime rate and an improvement in crime solution efficiency. But this is not enough. This is not enough. Our law enforcement need to continue to earn the trust of our people. The strong pillars of our criminal justice system, especially in light of the new rules on criminal investigation and our independent judiciary, function in unison. In tandem with the justice system, COA's audit mechanism works in harmony with our transparency, streamlining, and open government initiatives. All in all, these successfully foster a culture of accountability that curbs corruption in government. With the newly enacted Republic Act number 12009 that I signed just last Saturday, government procurement will be modern and innovative, more streamlined and efficient, and truly at par with global best practices. We sincerely thank Congress for its timely and decisive action in amending the 20-year-old law. We have come a long way in our quest for a lasting and inclusive peace. No guerrilla fronts remain active across our country today. Only 7 weakened groups remain to be dismantled, and they are the subject of focused operation. But along with the assertion of government might, we also offer peace, community development, and reintegration programs for those who have returned to the fold of the law. Through a comprehensive and transformative approach, we have rebuilt not only lives, but also conflict-affected communities. The implementation of peace agreements is now in its concluding phase. Former combatants now live peaceful and productive lives in their respective communities. Some of our former rebels are now absorbed into the AFP, serving in the defense of the Republic, while others are now part of the PNP BARM. Government will honor and fully comply with its remaining deliverables and commitments under these agreements. In November last year, we signed proclamations granting amnesty to former rebels. A month later, and then in June of this year, the House of Representatives and the Senate issued their respective resolutions concurring with these amnesty proclamations. That Congress is one with us
is a testament to the whole nation's sincere desire for peace. In such a short period, the BARM has impressively established a strong foundation for its progressive autonomous social development. Investments continue to pour into the BARM. Last year, investments in the region increased by 140% year on year. The improved peace and order situation, good governance, not to mention high hopes and confidence amongst its people, all contribute to the reasons why BARM's poverty index has significantly decreased since 2018. In Marawi, the rehabilitation and rebuilding continue under the supervision now of the Office of the President. Our focus remains on restoring energy, water, and livable communities. As of today, all 7 intergovernmental mechanisms of the BARM, as mandated under the organic law, have been organized and activated. These will guarantee effective and constant consultation between the Bangsamoro and national governments in the fundamental aspects of governance. 5 out of the 7 essential laws for the BARM have already been enacted by the BTA Parliament. Now it has its own administrative code. It has its own local government code, its own election code, and those for education and the civil service as well. So with these inspiring developments, the BARM appears primed and ready for its regular elections, the first ones that they will have in the coming year. On the fight against dangerous drugs, our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. And yet, in more than 71,500 operations, it has resulted in the seizure of more than 44 billion pesos worth of illegal drugs and the arrest of more than 97,000 drug personalities. More than 6,000 of those arrested were high-value targets. 440 of them were government employees, of whom 42 were uniformed personnel. 77 were elected officials. So to further paralyze our operations, dirty money and assets worth more than 500 million pesos have been frozen and preserved. With strong case build-up and efficient prosecution, the drug conviction rate is at a high of 79%. Together with this, we welcome the report that the number of drug-affected barangays in our country has been reduced by 32%. In our international relations, we have faced challenges to our territorial sovereignty, and we will assert our rights and interests in the same fair and pacific way that we have always done. Proper diplomatic channels and mechanisms under the rules-based international order remain the only acceptable means of settling disputes. Peace and community building will always be our clarion call, especially when the country serves as chair and the host of ASEAN Summit in 2026. We continuously try to find ways to de-escalate tensions in contested areas with our counterparts, without compromising our position and our principles. I know that our neighbors too are doing their best to make this work. The Philippines cannot yield. The Philippines cannot waver. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness.
we are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay Nabanggit niyo. Stand for West Philippine Sea. At Yan ang support ng Pilipino. Hindi pwedeng isusurrender ang West Philippine Sea. At ito ay mananatiling atin hanggang nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Yan ang gustong marinig. Hindi yung parang Pagtitibayin Duterte. at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo. At least nabanggit. Nabanggit na positive na yung paglalaban. Hindi yung isusurrender. Hindi yung magko-compromise. Wala sila bato, no? Wala. Kasi Mga Duterte, no? wala nga eh. Kasi papakita sana. Let us now turn to our economic status and our prospects. In spite of headwinds that we have faced, we have stayed the support course. ang The country exhibits healthy signs of post-pandemic resilience comparable to strong economies in our region. Our poverty rate has significantly dropped to 15.5%, down from 18% in 2021. This present figure is even lower than the pre-pandemic level of 16.7% in 2018. Ang katumbas nito ay halos 2.5 milyong Pilipino ang naiangat natin mula sa kahirapan. Kasabay nito, nabawasan ng lagpas 1,700,000 ang bilang ng mga Pilipinong walang sapat na pambili ng pagkain. Patuloy natin pagsisikapan na marami pa tayong may aahon mula sa kahirapan. To sustain the country's economic gains, we are promoting investment-led growth. We have set in motion policies and programs to create an environment conducive for business to thrive, like reforms in the capital markets and implementation of green lanes. As a result, we have green lanes certified, around 100 projects with a total investment of about 3 trillion pesos across the sectors of renewable energy, digital infrastructure, food security, and manufacturing. Bigyan nyo ng tubig. The Philippine financial system Sabi. remains robust and resilient. Tax and non-tax revenue collection has also become more efficient in pace with our rejuvenated economy. Notably, for the past 2 years, our GOCCs have remitted dividends to the national government with a combined tally exceeding their contributions in 2020. Pinaglaruan ng bata eh, kaya nagkukunti. To build on these, and guided by strong fiscal discipline, our proposed government budget for this year was crafted with utmost care, diligence, and meticulous attention. We look to the cooperation of our colleagues in the legislature, not only that our proposed national budget be approved in your usual timely manner, but it be adhered to as closely as possible.
We expect all agencies to ensure that every centavo allocated will be judiciously spent for our urgent priorities and socially impactful programs. Mga kababayan, sa lahat ng ginagawa natin ito at mga gagawin pa, mataas ang aking kumpiyansa na malalampasan din natin ang hamon ng ating pinagdadaanan. Dahil ito ang pangunahing hinaing ng taong bayan. Hindi tayo titigil sa paglalaban sa kahirapan at sa paghahanap ng lunas upang maibalik sa normal ang presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga pogo. Disguising as legitimate Halika na, entities, dito. their operations have ventured into illicit areas furthest from Kunin mo yung gaming, such as remote, financial eh. scamming, money Remote. laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Ayun, diskanting na naman. Ano yun? Yung tungkol sa mga, parang sa pugo eh. Ha? Parang sa pugo. Ha? Mga torturing, mga scamming, mga kwan. Effective today, all pogos Opo. are banned. Ban. Ayun, binanggit. All pogo ban. Yung tama na, yung iyaw. Wala na pogo. Wow. I hereby instruct Napakita siya kung PAGCO Tiberos. to wind down and cease the Picture operation of yan. pogos by the end of the year. Ano yan? The DOLE, in Pagko coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Ano sinabi sa... Ano ba yan? Singkor. Saktor? This will solve many of the problems that we are encountering. It will solve many of the problems that we have been encountering, but it will not solve all of them. To solve all the problems that we have been suffering under, all officials, law enforcers, workers in government, and most of all, the citizenry, must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation. So, ladies and gentlemen, let me end by recalling the words of a great man. Ay, tapos na. Let not anyone pacify his conscience by the delusion that he can do no harm if he takes no part and forms no opinion. Bad men need nothing more to compass their ends than that good men should look on and do nothing. He is not a good man. He's not a good man. He is not a good man who, without a protest, allows wrong to be committed in his name. Mga minamahal kong kababayan, lagi po nating labanan ang mali at ang masama. Lagi po nating ipaglaban ang tama at ang mabuti. Lagi po nating mahalin ang Pilipinas. Lagi po nating mahalin ang Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Tapos na. Ano yan, live?
po ninyo ang ikatlong State of the Nation address ng ating Pangulong Marcos. At talagang pinalakpakan, nakita naman natin po mga kaibigan yung sinasabi niya na some are unusual, there will be some surprises, at tumupad naman po sa expectation na yan ng ating Presidente. Mga kaibigan, talaga po nagkaroon ng standing ovation at palakpakan ang mga nasa plenary dahil naging napakasaya ng kanilang pagtanggap dito sa mga katagang ito ng ating Pangulo. Ang sabi niya, starting today, all pogos are banned. At yun daw pong pag-core ay kung sino man daw po ang by the end of this year, ang pogo ay kailangan ay hindi na in operation. All pogos are banned. So, bawal na po ang pogos. At hindi niya po binigyan ng distinction kung ito ay illegal pogos or illegal pogos. Basta ayaw na po niya at sinasabi niya na ang mga mawawalan doon ng trabaho ay kailangan ihanap na lamang nagpapor ng ibang hanap buhay. So, ang sinabi pa niya ay disguising and itigil na raw po ang kalukuhang ito. At ito raw po ay isang palapastanganan sa ating bansa. All pogos are banned. At kaya nagpalakpakan po talaga ang mga naroroon. At napatayo sila, standing ovation, pati ang Senate President Chis Escudero at gayon din si House Speaker Martin Romualdez. Talagang I think we can talk about the other things na pinresentahan ni President Marcos tonight dito sa kanyang naging State of the Nation address. We can talk about whether or not talaga na-achieve ba or may mga pagkukulang pa ba dito sa mga progress na ipinresent niya. But I think for now, the story of the night really, two things. Number one, you mentioned, pogos are now banned. Talagang ito yung, kanina ba natin pinag-uusapan, a lot of lawmakers are hopeful that the President would talk about this issue and ito, I think they want a concrete stand from the President. I think banning ito, I think medyo ano to, mabigat na stand talaga ito from the President. Si Cayetano, wala All pogos are pero yung banned. kapatid And niya another thing nandiyan. na talagang makita natin from the reaction of the people inside the batasang inside the plenary hall, the batasang pambansa, is yung naging pronouncement din ni President Marcos regarding the West Philippine Sea issue. Talagang you can judge kung ano yung mainit na issue now just looking at the reaction of the people inside the plenary hall. No? Doon mo talaga makikita kung ano ba talaga yung pressing issue, ano ba talaga yung mga mainit na issue na kinakaharap ngayon ng ating bansa. And in those two particular topics, the issue of POGO, the issue of the West Philippine Sea, malakas yung naging reception ng mga tao. Applauses, standing ovation pa nga at some point dito sa mga issue na to. Kailangan pa niyang itigil ang kanyang pagsasalita dahil sa ingay ng palakpakan ng mga naroroon. At kung ano naman yung sinabi ng ating Pangulo tungkol sa sinasabi mong meal na sa West Philippine Sea, ang sabi niya, the Philippines cannot Nandiyan si kneel. George Estrada. Tapos ang sinabi Grabe, niya, matanda the na. Philippines cannot, the Philippines cannot waver. At talagang matatag ang kanyang pananalita. Ang sabi pa niya sa Tagalog, yung West Philippine Sea daw po mga kaibigan ay hindi kathang isip lamang. At ito ay atin. Ito Ay naman ay atin. mananatiling sa atin. Dahil ito ay ito Dito ay natin, wala nasa rin. diwa ng ating bansang Pilipinas. Oo. So ito ay sa atin, hindi ito Siguro, imagination lamang. Ito ay hindi lamang natin nilagay dyan. Kumbaga, hindi kagaya ng 9-right o 10-right. Itong exclusive economic zone na pag-aari ng Pilipinas, ay na-search niya na ito talaga po ay sa atin. Hindi ito part ng ating gawa lamang o invento Si lamang. Richard Villar, The way the President delivered that line, pero parang ibang medyo, klaseng red siya, maroon. I'm not sure if we had the same read on his reaction, pero parang medyo emotional pa yung kanyang pagkaka-deliver when he was Si uttering Cayetano those naka-red. words. No, talagang and standing ovation after delivering those really strong pronouncements. Kanina, we were talking about this before the State of the Nation address of the President. He mentioned fighting for sovereignty. He mentioned fighting for our territories in last year, SONA, but he never specifically mentioned the West Philippine Sea, never specifically mentioned China. But this year, I think
you can't get any clearer than that. I said, specifically said, ang West Philippine Sea ay hindi at ang isip natin lamang ito ay atin. Now, specifically mentioning the West Philippine Sea. At saka hindi niya sinabi, for example, balik ako doon sa Pogo, hindi niya sinabi na investigahan po natin yan, i-prosecute po natin yan. Hindi, itigil nyo yan. Itigil ang operasyon. So I think yan ang totoong mga banner stories natin. I mean, we can go through the other things that he mentioned that are equally important, but I think if we're talking about the big story from the SONA tonight, I think those two things talaga yung if you try to picture what would be the headlines sa Diario Pipas, I think it would be those two stories. Focus our man. Meron pa akong isa na humahabol na pwedeng panlapan din na soundbite ng Pangulo Will. At ito, alam mo kung sino pinariringgan pagdating sa issue ng droga o illegal drugs. Ang sabi ko niya mga kaibigan, yung accomplishment o lahat ng mga naaresto ng ating mga law enforcers na may kinalaman po sa illegal na droga, yan daw po ang mga kaibigan ay isinagawa sa tamang paraan at sinabi ko niya na nakarami ng mga naaresto na may kinalaman sa illegal drugs, 97,000 na mga personalities, ang iba't ibang mga Sayang nasunog yung bahay nila, namatay malalaking mga personalities, may mga elected officials pa, ang ilan sa kanila. Pero, ang kaibahan ay yun daw pong kampanya ng Administrasyong Marcos, hindi daw po kasama doon ang pagpatay. Extermination was never one of them. Neil, parang may kinarinigan. We don't know kasi walang specific na minention, but I think you just read between the lines, no? Siguro doon sa sinabi ni President Marcos. But yes, isa yan nga talaga sa mga hinighlight ni President Marcos and his achievement, yung criminality here in the Philippines and yung laban natin kontra sa illegal na droga. Arlene, marami bang ibang sektor, no? Siyempre, we just inuna natin pag-usapan because those were like the big, I guess, when Congressman Sandro said kanina na there will be some surprises. I guess ito yung mga surprises na talagang binitawan ni Pangulong Marcos, no? But interestingly, President Marcos started his SONA actually by going into the agriculture sector. Usually nasanay kasi tayo na nasa unahan is yung more like on the economic gains, the talks about mga investments, mga ganyan, di ba? Very technical niya. But this time, he started touching on the agriculture sector. And Sure naman, napansin ko rin nga yun. Talagang ngayon ay napakahaba ng sinabi niya tungkol sa agriculture. he even admitted na yung economic gains natin, it would mean nothing